collection agent ng muka-muka. Kahit daw sa presidente, hindi sila natatakot at wala silang dahil wala raw nakukulong sa mga kahit sa mga nagnakaw ng kaban ng bayan. At isa pa, meron daw silang lawyer to protect us. Okay, sa video ito, tatalakayin natin to about sa muka-muka collection agent. Pero bago natin simula talakayin ay maglalambing po muna ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nagustuhan niyo at nakatulong sa inyo, ay malaking tulong din po ang simpleng pag-like, malaking tulong din po ang simpleng pag-share at para updated po kayo sa mga videos natin ay pakihit lang po yung notification bell, paki-subscribe na rin po. At disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending apps o mga OLA. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin ng mga ginagawang paglabag sa unfair debt collection practices ng mga OLA at kung paano nyo saan pwedeng idulog o ireklamo itong mga ginagawang paglabag sa inyong karapatan sa mga ahensya ng gobyerno. At paalala ko lang din po, no, hindi po ako abogado, ako po ay simpleng mamamayan lang po na kagaya ninyo at ako po ay nagbibigay lamang po ng mga shared experience sa aking mga ginagawa sa paglaban sa kanilang mga ginagawang paglabag sa ating karapatan. At hindi rin po ako nangungunusintin, huwag magbayad ng utang. Okay, ito po yung ayon sa isang Facebook page o Facebook group ng mga OLA victims. Okay, ito po i-post yun doon. No? Sabi rito, galing daw po ito sa muka-muka HR collection. Okay, ito po kasi sabi, pakita ko muna sa inyo yung una. Good morning. Any update sa payment for coordination na po kami, PNP to trace which barangay you located? Buriin mo, kukontakin pa yung PNP, itong muka-muka collection agent ng ang PNP para lang ipatrace kung saan barangay siya nakatira. Medyo tatalakayin isa-isa. At ito po, sumagot po yung borrower. Ang sabi, magbabayad naman po ako. Konting panahon lang. Siguro, konting panahon lang nakikiusap siya, baka wala pa siyang sapat na pambayad. Okay? Ngayon, ito yung sinagot, noon nanginingil na agent ng muka-muka. Sabi, kahit sa presidente pa po kami, ma'am, hindi kami takot. Wala nga nakukulong sa mga nagnakaw ng bayan, sa kaban ng bayan. Iintindihin pa nila yung mga reklamo nyo. Bayad ang batas. Kaya di nyo pwede ipagmayhabang sa amin yung nasa Senado na dahil we have lawyer to protect us. Okay, yun po sinabi ha. Ayon po yan sa post, di po yan galing sa akin, lilinawin ko. Ngayon, sinearch ko itong muka-muka HR collection agent. No? Lilinawin ko lamang po na meron pong inilabas na anunsyo ang SEC. Na which is, meron pong mga kumakalat na mga muka-muka loan apps na peke. Lilinawin ko lang po yan ha. Maring ito kasi is isang agent ng kanilang company o maaaring dating agent ng kanilang company. Pwede po ngayon, mga senaryo. Hindi ko po kinakampihan ng muka-muka dito, lilinawin ko lang din. Magiging fair lang po ako sa post na ito. At magiging fair lang din po ako doon sa online lending apps na ito. Although, alam naman natin na merong issue ito in the past few years na na-revoke ang lisensya dahil sa paglabag sa unfair debt collection practices at sa Truth in Lending Act. Okay ha? Na-revoke siya, nakabalik lang sa SEC. Lilinawin ko. Hindi ko kakampihan ng OLA na ito na muka-muka at hindi ko rin po sasabihin sa inyo na maaring ang dahilan kung bakit may ganito klase ng mga paglabag sa karapatan ng borrower ay maaring ang nautangan nito, possible lang po ay ang fake na muka-muka apps. Okay? Linawin ko. Kasi sinearch ko po itong muka-muka HR collection. No? Na which is hindi nila legit na customer service ng muka-muka na apps talaga. Kasi kung titignan natin maigi, yung tawag doon yung legitimate na email address ng muka-muka ay iba po yung nakalagay. So, sinearch ko po siya ng maigi. Tinignan ko po siya sa mismong apps. Ang apps po nila, ang email lamang po ay ang help@mukamukatech.com. Okay? Doon daw po pwedeng makipag-ugnayan sa email at sa website nila. mukamukatech.com sa website. Yun po yung mga legit na mga website at email customer service nila. Kung saan pwede kayo makipag-coordinate o makipag-settle kung sakasakali may problema kayo sa pagbabayad ng utang.
So, I will just say na maaaring yung Mocha agent na ito ay doon sa fake na apps. Okay, linawin ko lang ha. Baka kasi ma-misinterpret na sinisiraan ko yung Mocha. Although, may issue naman talaga na history o background na hindi naging maganda talaga yung kanilang past few years na operation. Sabi naman ng lending company nito na medyo nagbabago na rin daw ayon sa kanila, sa mga Facebook pages nila na itong nakaraan nga ay tawag doon, yung nakipag-coordinate sila sa CICC at sa PNP para labanan ang mga paglabag sa mga sa maling pamamaraan ng paniningil at sa mga online tawag doon, sa mga online scams, sa mga predatory loan shark scams. Okay? Yun po yung post ng Mocha sa kanilang Facebook page at sa kanilang tawag doon, sa isang lending company page nila, yung Copperstone PH. Okay? Linawin ko ha, ito most of the time kasi maraming gumagamit na ng mga fake na mga pangalan o ginagamit ng mga pangalan ng mga OLA para magpautang at maningil in the way na yun yung sobrang paglabag na talaga sa ating mga karapatan, like wala pang due date, mga haras na. Alam nyo na yan, di ba? Although, sabihin natin, sige, pagbigyan natin, kung nagbabago ba talaga, mag-comment na kayo kung nagbago na ba talaga itong si Mocha sa way ng paniningil nila ng collector agent nila, sa mga text niyo, sa mga email niyo. Kasi medyo diskumpiyado talaga ako doon sa address o sa email address na ibinigay noong nagko-collecta na collection agent daw siya. Okay? Linawin ko ha, meron pa kasi tayong mga ganitong nahanap eh. Basta ulitin ko, ang kanilang legit lang na mga website o email ay ang help@mochamocatech.com at ang website ay ang mochamocatech.com. Yun lang po yung mga website at email na ginagamit nila. Kasi nung titignan mo, kung titignan nyo ulit yung yung post, di ba? Mocha HR collection eh. Bakit HR yung maniningil? Yun lang po, no? So, in my opinion, maaaring isang fake agent ito. Pagkatapos, kung ito makakatanggap kayo ng mga itong klase ng mga pagbabanta sa email, sa text, o kahit sa mga messengers ninyo, o sa mga, sa mga messaging apps ninyo, ito ipakita nyo kagad, i-report nyo kagad kung meron kayong sapat na panahon, o meron kayong sapat na oras, o meron kayong pagkakataon. I-forward nyo kagad sa CICC. Okay? Kasi sila po yung aktibo ngayon, tsaka yung PAOK, they are having crackdown, and then the PNP para masawata yung mga abusive online lending apps na nananamantala doon sa mga kapwa natin Pilipino. Eto po, no, malupit pa kasi sinabi niya, kahit presidente, hindi sila takot. No? At tawag daw ipagyayabang yung mga batas na nasa Senado dahil meron daw silang abogado para protektahan sila. Well, that's their tawag doon, karapatan nila sabihin na meron silang abogado. Pero, yung mga words na yun is very below the belt na po. Maling-mali na po yan. Talagang lalabag na po yan ulit sa unfair debt collection practice kung mapatunayan na talagang yan ay galing sa mga fake apps mo niyan o sa mga legit na mga apps na mga Mocha. Ulitin ko ha, kung sa Mocha, ito payo ko lang o magbigay ko lang ng opinion para sa Mocha apps. Kung meron kayong ganitong klase ng mga collector agent, simulan nyo na pong disiplinahin. Tanggalin nyo na lang sa serbisyo o sa inyong kumpanya para mas papanatili ng inyong kumpanya yung gusto nyong pagbabago, no? Yung gusto nyong maging kinabukasan ng future ng inyong lending company para magkaroon ng tiwala yung mga borrower sa inyo. So sana nakatulong ang video ito. Muli maglalambing ako na pakipalo po at pakisuportahan ng aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming salamat sa uulitin.